alon na kung saan ito po ay paminsan-minsan ay binaboy po ng malakas na hangin. Ano po kaya ang gagawin natin kung sakali pag-alis po natin sa Pampang na ang lahat po ay maayos? Tumitigas po ang araw, talagang payapa ang lahat ng bagay. At kalagitnaan po ng ating paglalakbay, ay sinalubong po tayo ng madalak ng mga alon. Kung saan ay nagbabadya po na talagang yung barko po o yung bangka na ating sinasakyan ay matatabunan po nito. Ano po kaya ang ating matasambing sa mga oras na yun kapag dumating na po yung punto na kung saan tayo na lamang po ang nasa gitna ng malaki na bagyo na ito? Mga magulang kapatid, pag-alis pa lamang po natin ng Pampang ay kasama-sama na natin ang Panginoon. Hanggang sa tayo po ay idako niya doon sa kabila na kung saan ay magdadalhan niya po sa atin. Tulad po ni Pablo, nung siya po ay pupuntang Roma, habang sila po ay naglalakbay, bigla po silang sinalubong ng napakalakas na bagyo. Ano pa kung kanya po mga kasama doon po sa barko, nung siya po ay pupunta sa Roma, ay talaga nga po nagpakabako sa kanila. So, nagpakabako sa kanila na para po bang hindi na po sila aabot doon po sa kanilang destinasyon. Ganun yung nga po yung eksena na wala pong araw, umuulan, tapos po yung bago sa sinasakyan ay talagang akala nyo po ay umuusag, pero dahil po sa lakas ng alon, stationary lamang po siya. Para po siyang inuuboy. Pero po dahil po, nandun po yung si Pablo na maaaring magbigay po sa kanila ng kalahatan, ilang kataga po ang binanggit po ni Pablo doon sa kanyang mga kasama, guro sa barko. Ang sabi niya nga po doon, but take courage. None of you will lose your life. So wala po isa man sa inyo ang mamamatay. Magpakatamang kayo na kahit po ang barko ay sumadsad, wala pong sinaman ang mamamatay sa inyong lahat. Ito po kanyang sinabi. Dahil, nung isang gabi, isang anghel ng Diyos ang nagpakita sa akin at nagsabi na kinakailangan niya makarating sa Roma para po magpatotoo sa harapan po ni Caesar. So yung kung Diyos na tumawag po sa kanya, yung Diyos sa kanya po kinabibilangan, ay nagpakita po sa kanya. Paano po kaya tayo magiging tulad ni Pablo, na sa gitna po ng matinding pagsubok, ay manatili po tayong panatag. Manatili po tayong umaasa sa bagat biyaya po ng Panginoon. Paano po natin siya magagaya upang sa gitna po ng bagyo, ay natutunan po niyang maging payapa. How was Paul able to be so confident? Paano po siya naging ganong confident? Ano nga po nakaupo lang eh. Pero sila po talaga ay inuuwi po ng malakas na alon. To and fro. So tamaga nga po ito, bilang bagay po na naibahagi po sa inyo, na sana po ay makatulong sa atin kapag po tayo ay nandun na sa gitna ng isang pagsubok. O kung tayo man po sa umagang ito, ay mayroong kinakaharap na isang sitwasyon na parang hindi ka na makakarating doon sa dulo. So una po, alam po ni Pablo na ang Diyos ay sumasa kanya. He knows that God is with him. He was fully aware. So hindi po siya para bang nangangarap lang. So hindi po siya para bang nag-hallucinate lang sa mga oras na yun. Alam niya sa kanyang puso na sa gitna po ng panganib, ang Diyos po ay kasama niya. So he was fully aware. Pero na ako nabasa, ang sabi po doon, it's better to be with Jesus in the midst of a storm than anywhere else without Him.
nasa gitna ng pagsubok, nakasama po si Jesus, kasi naman po natin isang lugar ka, na hindi mo naman po isa naman. So kadalasan po ang panalangin namin, Panginoon, pwede ba? Alisin mo naman ako sa ganitong klaseng sitwasyon. Yung ba iniisip mo, meron isang malaking kamay na kukuha sa iyo at ililipat ka sa panibagong lugar. Parang gano'n eh. Kasi talaga naman po, kapag ka may pagsubok sa buhay, talaga napakahirap. Iba-iba ang level, iba-iba po ang sukat. Si Pablo lang po, meron po siyang sinasabi na thorn in the flesh. Sabi po ng ilang mga komentary, na ito daw po ay isang illness o physical defect o physical disability. Tatlong beses po siya manalangin sa Panginoon. Pero po, ano po ang naging sagot niya? Sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. My grace is sufficient for you. Na pwede po natin iparaphrase na I will be with you, Paul. I will be with you. Instead of a healing, I will be personally be there in a special and sufficient way. Hindi ko aalisin, pero kasamahan kita. Diba napakasarap po nun na ilang beses ko na pinapanalangin, Panginoon, pwede ba i-redeem mo naman ako dito sa ganitong klaseng problema ng buhay? Ilang taon ko na pinapanalangin sa iyo. Pero para bang wala na narinig? Baka po, hindi din po natin napapansin ng Diyos po pala yung kasama natin sa mga oras. Minsan para bang yung problema talaga nakalulog sa iyo, ay hindi mo napapansin yung mga tao na nakapaligid sa iyo. Huwag po natin kalimutan, ang biyaya po ng Diyos ay sapat sa lahat po ng oras. God is with us right now, regardless po doon sa problema na meron po tayo ngayon. Kahit na nga po ba, yung barko ay sumadsad sa pampan. Pag sumadsad po ang barko, hindi na po yan makakabalik pa doon sa dagat. Malibang tumaas po ang alon ulit, ay maaari na po yan bumalik ulit sa dagat. Pero kapag ang barko po ay sumadsad sa dagat, hindi na po yan makakabalik po doon sa tubig. Minsan po, akala mo yung problema talagang hindi ka na makaalis doon eh. Pero mga magulang at kapatid, kahit hindi mo marinig yung boses ng Diyos kung nagsasabi sa yung anak, tatamahan kita. Pero yung boses na, yung maliit na boses na yung nanggagaling sa banal na Espiritu ng Panginoon, yun ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. O masigit doon, mismo sa banal na kasulatan, mababasa natin ang lahat ng pangako ng Diyos ay binigay niya po para po sa atin. He will speak to us through His word. Baka ano sa laki ng problema, hindi mo na makita yung Bible. Siguro po mas maganda, i-practice po natin yung malaking Bible. Kasi po pagka malita ang Bible, sa laki ng problema, baka hindi mo makita yung Bible kung nasa. Kaya lang minsan, meron tayong habit na kapag ka nasa-jit ka, paalitan ng Bible. Kaya lang ang punto po natin, bakit tayo makapagbigay ng assurance doon sa mga taong dumadanas din ang pagsubok dahil mismo tayo ay mapagtagumpay doon sa problema na kinakaharap po natin dahil sa biyaya po ng Panginoon. Si Pablo po, inassure niya yung kanyang mga kasama, walang mamatay sa inyo. Kahit sa sumadsad ng barko, walang mawawalan ng buhay sa inyo. Dahil ang Diyos na kinabibilangan ko ay tumayo sa tabi ko. God stood beside me. Paano po kaya tayo magiging magandang totoo sa mga tao na kapaligid po sa atin kung sila po ay hindi nakakita ng mga bagay-bagay na mapagbibigay sa kanilang dahilan para manampalataya po sila sa Diyos. Problema mo alam, hindi mo ito tutulungan mo pa. Parang ganun. Parang ganun. So time and time again, i-remind
po ng Diyos si Pablo doon po sa kanyang presensya. Sa Acts chapter 23, ano po sabi ni Pablo? Nung siya po ay nasa kulungan sa Jerusalem, Jesus told him to be courageous. Ang pakatapang ka. Nandun po siya sa kulungan. Sa 2 Timothy chapter 4, sabi po, no one stood with me, but the Lord Jesus only. Jesus lang po yung kasama niya. At dito nga po sa Acts chapter 27,